Kailangan ko ipasok yung motor. Meron akong dala-dala. So pinagpipilian ko kung dito ako dadaan sa gitna. Matudulas ako dito. Malalim doon. Pag dito, kung hindi malalim to, pwede ako rito. Ay, nakapatay na yung traction control. Hindi pwede sa magkabilang gilid. Nang problema eh, no? So try natin. Oh, di pa ako nakakausog, nalaglag na. Ayun! Ayun! Huwag kang malalaglag. Huwag kang malalaglag. Yan. Okay. Isa na lang. Ito na lang. Ay, ay, ay. Ito pa isa. Ito pa isa. Okay. Ay, ay, ay. Bili ko ng letting para sa sitaw. Tsaka yung gamot to. Yan o, luto na yung ulam, almusal. Itong manok nyo. Paborito talagang paborito. Magpaluto na. Papaluto. Sarap sinampalukan niya. Papahiwatit yata, my friend. Wala. Saupan o, saupan. Oh, nasi. Di pangat na. O pala, ito palang pangat. Ang pangatla, pangapat. Timpang pangat ka rin eh. Taga na apol. Oh. Ngayon. Apil na, puti na. Pre, nabar. Pre. Masarap. Masarap yan. Nakamburi na pala pa nga. Spinach. Manyam na rin tuyo. Bakit pa palang pangat na eh. Kapal. Ayong kahapon. Aslaw. Merong kumikislot dito. Ano kaya to? Ayun o. Palagay ko daga.
kaya yun? Daga. Kaya yung mga ganyan, kung bakit nagkakaahas yung mga kubong ganyan, kasi inaakit ng daga tapos susundan ng ahas yan, kasi kakainin, pagkain nila yan eh. Ah, pusa. May pusa dito. Dito siya namahay oh. Ayun guys, nakakita nyo, ayan oh. Mga ano, mga baby. Ay siyang pusa, kalaban ng ahas yan. Meron kasi mga pusa dito, yung pusang wildcat. Dito lang sila. Malamang doon ang anak yung isa. Bagong ano yung mga baby lang yung nandun eh. Dalawa yung nakita ko. Mag-unti-unti na kaming maglinis dito sa kabila. Sobrang kapal na ng damo. Siguro mga ano pa yung punla natin, 2 weeks pa bago dumating, bandang 20. Ito pinapaubos lang namin yung talbos kay parang Islaw, tapos bubunutin na namin. Hindi muna rin tayo magtatanim dito dahil yun nga, maulan yung September, October, November. Siguro magpapa-November na tayo ang bandang katapusan. Ito baka ilipat muna namin doon kasi wala pa tayong tanim dito. Maghihintay pa tayo ng mga 2 months, 1 month, 2 months. Ayun o, sobrang kapal ng ano, damo. Sabihin na nating November, December, January, February. So meron pa tayong 1 shot dito. Subukan pa rin natin. Kasi andyan na yung balag eh. Ayan o, nagmistulang gubat na. Ayos yan, patabayan sa lupa pag namulok yung damo. May napipitas ka pa pare? Unti-unti na lang ano. Oo, maliliit na lang talaga. Oo. Yan, binubunot na nila yung mga natirang ano, ang palaya. Tapos i-spray namin mamaya ng herbicide. Hindi na kaya ng grass cutter yung nandun, makapal na. Ano? Sa ano? Nabutas niya yung? Ay, nalagot niya yan. Oo. Paano nila butas yan? Nalaglag siguro. Si parang Islaw na nangunguha dito. Nalaglag daw yata sa, kasi meron siyang tinutuntungan eh. Ayan. Lagot. Kalaki naman ang butas niya. Alagay ko, Trek, di kakasya yung dalawang interline dito. Oo.
Unahin nyo lang muna yung makapal. Ito hindi pa naman masyado. Pusa! Kalaking pusa naman oh. Milalim boss gosag. Paano ba nangyari doon pare? Nalaglag ka? Nalaglag ka? Nagulat siya sa pusa. Kalakas mo palang magwawasak ano. Katibay niya, napatid mo. Matibay ito eh. Oh? 100%. Ano ba si Taguro? Tibay dito eh oh. Kalaki ng butas. Shoutout nga pala kay Sir Evan. Nagtatanong sa akin, Jim, magkano yung mga estimate mo, magkano magagastos sa isang hektarya ang palayahan? Itong sa amin na to, nasa 1.4 hectares. Sa amin tsaka yung kay Saldi. Ang nagastos ko dito, 150. Dito sa amin siguro, mas lamang kami ng ano eh, ng isang lata dito eh. Siguro mga nasa 160 or 170. So sa isang hektarya gagastos ka ng 300 plus na ang palayahan. Sa ano lang po yun, sa balag, sa lahat. Kung meron kang kukunin na magtatrabaho, kung siyempre pasasahurin mo, hindi pa po kasama dun yun. Sa ano lang yun, sa halaman lang yun. Tsaka yung pagkain hindi pa kasama. So 300 plus. Ang kainaman nito sa amin, may chance pa kami kasi yung una mabigat kasi basal yung balag eh. Puro bago lahat. So ngayon yung pangalawang chance natin, pangalawang tanim natin kung sakasakali, eh hindi na ganun kalaki yung gastos. Kasi nandiyan na yung balag eh. Balag po kasi ang pinakamalaking gastos sa ampalaya. So siguro kung uulit pa kami dito sa 1.4 na to, matigas na yung 100 sa mahigit siyang hektarya. Yun ang kainaman nung namuhunan ka na sa balag. Magagamit mo ng ano ng mahigit 100 taon. Sa amin nga dito inabot ng 2 years. So malaking pakinabang yung balag. Hindi ka man tumama doon sa una, meron kang chance sa pangalawa at saka sa pangatlo. Siguro naman sa 3 beses na yun eh, kahit pa paano eh makakabawi ka. Ano kasi sa pagpa-farming guys, ito yung sinasabi ko lagi na pag sa kahit sa palay, kahit sa gulay, kahit na veterano ka na, kahit sobrang galing mo na, pag tinamaan ka ng kalamidad, ng sakit o kung ano yung kalaban ng mga halaman natin, eh wala ka pong magagawa, lalo na pag kalamidad. Hindi po natin kontrolado yun, kaya kailangan maging prepare po tayo dun. Kung sakaling subukan niyo yung ganitong pagkakakitaan, natalo man ako dito pero hindi naman ganun kalaki kasi kahit pa paano may bumalik. You know, maarawan lang yan, maraming ilalabas na bunga yan. Gandang tingnan no, kung magtutuloy.
Aalanganin pa sila. Ito yung sa duluhan ni Dake. Itong isa na to hindi na niya nabali. Ito nabali niya eh. Yan, papansin mo naman makapal yung dyan. Ito hindi na. Inabutan na sila. Sobrang bilis. Siguro by may bunga na yun. Bunga na rin sila. By next week meron na yan. Kakapitas na tayo dyan. Start na. So kahit pa unti-unti lang, basta meron, huwag lang tayo may stop. Ito yung kainaman ng sitaw. Maliit ang puhunan. Tapos pagitan ka lang ng isang araw, pipitas ka. Bukas pitas na naman yan. Pero kung magtutuloy ito bukas, yung mga nakalaglag na yan, susulong pa yan bukas. Maraming laglag eh. Pero sa experience namin sa pagtatanim, kung bakit mas gusto ko yung gulay, dati okra gusto ko, kaya lang tinamaan ako ng 3 beses sunod-sunod. Pinagpaliban ko muna. Tinawag ko ang money maker ang okra, kasi nga every other day lang, lalo na pag tumama ka ng presyo ay mabilis ang pera. Kaya lang yung tinamaan akong 3 beses, nag-ship ako sa ibang gulay. Yan, kagaya ng ampalaya. Unang try namin tumama ako. Pangalawang try namin tumama pa rin. Itong maliit lang na to, nasa ano lang to, 4,000 square meter, kulang kalahating hektarya, 500,000 almost. Kaya sa experience namin sa lahat ng gulay, ibang maghakot ng pera yung ampalaya pag tumama ka ng bunga at saka presyo. So iba yung ampalaya pagka tumama ka, malakas din maghahakot ng pera. Kaya lang malaki din ang puhunan. Magbubuhos na si Daki ng pataba sa namumunga. Tsaka yung sa dulo lalagyan mo na rin. Namumulak, kasalukuyan na silang namumulak-lak eh. Ang 2 kaban sa kanya, sa amin tong isa. Pero yung sa amin siguro dito unang dilig namin, lalagyan namin ng calcium nitrate, yung Netrabor. Under kaya po kaya nabasahin ano eh. Ayan, iba itsura nila. Halatang stress din. Pero ayan, nasikatan ng araw. Sana ganyan muna maghapon para makabawi sila. Tingnan ko lang yung nasa dulo kung yung mga bagong tanim kung nakasurvive. Ito yung nasa gilid tumubo. May mga tumubo naman, kaya lang parang nalusaw sa tubig. Ayan o. So ito, huli pa natin to. Hanggang bukas makikita natin kung lulusot sila. Ito kasi naunang tinanim to eh. Ayan, lumalabas na sila. Maghapong ganyan. Medyo sumisilip-silip lang sa haring araw, pero maghapong di umulan. Which is good para matuyo-tuyo sila ng konti. Kasi ang sitaw, ibang gulay, patola, pang second crop na lang natin yan kasi mamumuhunan tayo sa balag. Pag hindi na po, alam mo, nakadalawang tanim na tayo ng ampalaya, 3, pwede na natin salitan ng gulay para lalong masulit yung balag natin, kasi nga yan ang malaking puhunan. So kasi nakatikim ako ng magandang kitaan sa ampalaya 2 beses, hindi lang 2 beses, 3 beses. Yung
sabihin na natin 3 beses, 4 na beses, pero iba yung isa, yung malaki talagang kinita namin. Kaya medyo nag-ano ko sa ampalaya kasi nga sa in terms of iksi ng buhay nila, iksi ng panahon, although mabilis yung sitaw, ang gulo, no? Although mabilis ang sitaw, pero pagdating doon sa kitaan, kung iipunin mo, malayo yung ampalaya. Malayo yung sitaw. Malaki pa rin yung sa ampalaya pagka tumama ka talaga. Kaya ang ginagawa namin, bumuhunan ka sa balag, tapos tamnan mo ng ampalaya 2 beses, 3 beses, tapos isunod mo yung sitaw, kaya patola, upo. Kumbaga second crop na lang yun para maisulit natin yung puhunan sa balag. Pero sa ngayon, lilo muna tayo sa ampalaya kasi maulan, sobrang ulan, hindi kagaya nung nakaraang taon. Ngayon pagpasok pa lang ng July, talagang pumasok, nagsyam-syam na, hindi lang syam-syam, 2 weeks ng diretsong ulan. So iba yung panahon ngayon, masyadong grabe ulan. So dito papalipas muna tayo ng siguro 2 months, pero doon sa kabila next month, gawing katapusan, tatanim na tayo doon kasi medyo mataas ng konti yung kaysa dito. Kaya ito muna yung natin, sa maliit na muna tayo, sa maliit na punan, yung sitaw muna tayo, para hindi masyadong malaki yung risk na malubog yung tanim natin. Yan, malubog man kung sakasakali, at least maliit yung puhunan, hindi kaya ng ampalaya. Yung order naming grafted, 2-2, bali 22 pesos ang isang piraso ng grafted, hanggang 25 pesos. Okay na, Trek? Mga isa pa siguro dun niya sa dulo. Ay, hindi kinaya, sabi ko hindi kakayanin. Tapos dito siguro yan, dalawa yung upan. Kasi manipis lang yan. Doon makapal. Ilang tudling pa hindi nyo na-spray? Nakabawas kami 6 dun niya. 6 na isa. Isa kasya na isa. Kasya na isa dun niya. Tapos dito dalawa. Dito dalawa. Alagay ko hindi nakakasya dalawa dyan. Lagi manipis lang no? Manipis lang yan. Spray palay lang yung gagawin. Mga ilang araw. Buti nga pinagbigyan tayo, di umulan, nag-spray sila ng pandamo, herbicide, contact herbicide. Palibas tayo ng 3 days, so yun na yun. Itong weekend na to, malinis na yun. I mean, na yung damo. So, ito yung project ng James Squad, malaki-laki din to, pang isang lata. Sa ngayon kahit panay ang ulan, hindi tayo pwedeng tumigil kailangan tuloy-tuloy pa rin kahit na paunti-unting puhunan, paunti-unting kita, basta importante meron. So ito yung dito, actually delay na rin sa Patabato. Patutuyin lang namin kung hanggang bukas hindi mag-uulan, diligan na namin ng calcium nitrate to, para medyo medyo maliliit yung puno, maliit yung talbos kasi nga kulang pa sa hindi pa napatabaan. Just stop your cry, the sign of the time. Welcome to the final show. Hope you're wearing your best coat. Parang di pa pitasin yung isa. Ito, bagay ito kasi gusto sa palengke, yung pang pang gulay. Meron nga nagpa-farming nito, lang kinukuha nila, dagta. Ginagawang sabon na tayo mo. Nihiwa-hiwa nila yung buong. Sobra na isa. Hindi, ilagay mo dyan, gawin mo 20 kilos. Oo. Para hindi ka...
Dalawang bundle lang ba kunin mo? Apat. Nako, eh, ganyan. Tumbayar. Lima pare kanina. Tumbayar na to, walang plastic. Mahal daw. Ayaw na bawasan ng kita. Nako, hindi mo dinilagan pala yung ano mo, talbos. Magkano yung talbos mo ngayon pare? Ganun pa rin, 20. 20 na lang. Dati kasi sabi niya 30 eh. So ito mga nasa ano to. Ilan to pare? 30? 27. Oh. 27 na tali. Ganda ng talbos oh. Sabi ko sa kanya, balot niya ng dahon ng saging eh. Dinidiligan niya kasi ito para hindi malanta kaagad. Sa mga nagtatanong nga pala, ito hindi na ako nakikihati kay parang Islaw. Binigay ko na sa kanya yon. Ang pakiusap ko lang sa kanya, pagkatapos niya bubunutin niya yung mga puno. Yun lang naman ang ano ko sa kanya, request. May hirapan kanya pa. Kung 20 kilos ata pare yan. Lagay mo ng 20 kilos. Yan. Sabi ko nga sa kanya, May, 20 kilos mo. Wala ka pa ba suki doon pare? meron na. Meron na. Oo, yun. Dalawa na yung suki ko. Oo. Doon lang naman nag-uumpisa yan eh. Oh, suki ko na lahat yun. Diba? Baluarte mo na yung San Antonio. Uy, kulang pang isang piraso. Kuha ka isang piraso. Kapula na! Kapula na! Kalahin na paano? Ipakiro niya! Linis-linis dyan eh. Ako kulang. Ay, hindi, meron pa dyan. Hindi, meron pa dyan sa timba. Tama, apat lang ba? 40 kilos lang? Akala ko 5 pare. Hindi, dalahatin mo na yan. May, palagay ko tama na yung apat. Uwi na tayo, uwi na kami. Pero na ko. Oh, padilim na eh. Ilan na yan pare? 40. 40. O dagdagan mo na pang, dagdagan pa konti. Hindi, ere. Santag mo na yan. 25 ka.